Pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang anyay ugong na papalitan niya si Senador Chis Escudero bilang Senate President. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Ayon kay Estrada, hindi niya alam kung saan ang galing ang ganitong impormasyon at bagamat may narinig siyang tangkang pagpalit kay Escudero noong mga nakaraang linggo, hindi umano siya ang may pakana nito. Tiniyak din ni Estrada na suportado niya ang liderato ni Escudero. Sinubukan po namin kunan ng pahayag si Escudero pero ang sabi niya, ayaw na raw niya itong patulan. After ni Rochelle Pangilinan, si Micoy Morales naman ang nagpa-wow sa fans ng Pulang Araw dahil sa kanyang intense scenes. Acting like a pro, sabi ng ilang netizens, pero alam niyo bang first time lang daw ni Micoy na gumawa ng torture scene? Makichika kay Nelson Canlas. 다리용 어때고? Sir? Sir? Sir, ano mong gagawin niyo dyan? Sir, ano niyo yan? Makapigil hininga. Sir, wag! Sir! At kakilakilabot. Ganyan ang kahindik-hindik na feels na naramdaman ng viewers sa sinapit ni Tasio sa kamay ng malupit na si Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw. Puring-puri ng Kapuso viewers ang ipinakitang dedikasyon ni Micoy Morales sa torture scene na ito sa family drama series. First time nga raw ni Micoy na sumabak sa ganitong eksena at sinubok daw ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Wala talaga kami alam, sir. Hindi pa rin daw makapaniwala si Micoy na nangyari ito sa ating mga ninuno noong panahon ng gyera. May kilabot sa akin to learn about it, learn like yung seeing and hearing all these like things that happened before, tapos and bringing it back to life, gano'n. So medyo iba-iba yung dating sa akin. Hindi man daw totoo ang pagpapasakit kay Micoy. Ramdam na ramdam daw niya ang sakit habang kinukunan ito. Malaking tulong yung prosthetics. Like kasi nandito lang eh. Yung sa para may finger, may dinagdag na finger yun eh. So when they put in the nail, hindi ito pumapasok sa kuko ko yun, pero nararamdaman ko pa rin siya. Talagang ganun mismo yung feeling. Nakakaano. But yeah. Yun, ganun. It helps that I see it. It also helps na nasa room si Alden, saka si Sir Dennis. Ngayong gabi, dapat abangan kung magiging matagumpay ang planong pagtakas sa kamay ng mga Hapones ni Tasio at Eduardo, played by Alden Richards. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagsanga na ang inakalang road rage o away kalsada lang sa Pasay City nitong Sabado. Carnapping pala ang pinag-awayan ng 3 Chinese national na nauwi sa pambabangga at pamamaril. Nakatutok si Chino Gaston. Ang viral video ng insidenteng unang tinawag na kaso ng road rage o away kalsada, lumalabas na kaso pala ng carnapping base sa investigasyon ng Pasay Police. Nito raw Sabado natunto ng Chinese national ang tumangay sa kanyang ibinibentang luxury sedan na isa ring Chinese national. Ito ay kaso ng isang carnapping. Yung BMW, yung pala kinarnap ng certain din na Chinese. Kita nila yung BMW, kaya sinusundan reaching doon sa Buendia. Binunggo nga nitong Honda Odyssey yung BMW at doon nga nagkaroon na trigger yung yung occupant nitong BMW bumaba at pinutukan itong Honda Odyssey. Kasama ang kanyang driver bodyguard, binuntutan ang suspect hanggang makarating sa isang bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay. Hinala ng mga pulis, sadyang binangga ng may-ari ang kotse para patigilin ito. Dito na narinig ang sunod-sunod na putok ng baril.
2 bala ang tumama sa windshield at likurang pintuan ng sasakyan. UP din ang harapan nito dahil sa pagkakasalpok sa BMW. Nakumpiska naman sa mga sospek ang 2 9mm pistol at isang replica assault rifle. Nakapiit ang 3 sa Pasay PNP Detention Center at na-inquest na kanina kaugnay ng insidente. Kinasuhan na natin sila, na-file na natin, na-inquest na natin kahapon yung violation doon sa ating RA 10591 sa carnapping, sa bladed weapon. Meron din tayong alarms and scandal. Meron din tayong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang isa pang sakay ng kotse nang mangyari ang pamamaril nahuli sa Parañaque ng gabi ding yun. Sinusubukan namin silang hinga ng pahayag pero ang driver itinanggi na gumanti siya ng putok nang sila'y pinagbabaril. Bibilhin sana yung BMW sa kanya, parang tinest drive tapos hindi na binalik. Opo. Ano yun sir, binaril din kayo? Binaril po kami. Binaril po kami. Kaya gumanti kayo? Hindi po. Hindi kayo gumanti. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kapuso global fashion icon Heart Evangelista is back in Milan. Slay na slay ni Heart ang kanyang madam look. Para sa Milan Fashion Week, suot ang kanyang sexy black ensemble. Ready na rin ang breathtaking looks ni Heart para sa mga pupuntang shows sa Paris. Beautiful inside and out. Ganyan si Sparkle Beauty Queen Michelle D na tutok pa rin sa kanyang advocacy na maging voice and champion ng mga individuals sa spectrum. Magdodonate si Michelle sa Autism Society of the Philippines kung saan Goodwill Ambassador siya since 2018. Dumalo naman sa Stop and Salute Flag Ceremony sa Luneta si Kapuso Primetime King and reservist Ding Dong Dantes. Bahagi ito ng celebration ng National Seafarers Day kung saan nagbigay din ng maiksing mensahe si Ding Dong tungkol sa pagpupugay sa ating national flag. At yan, mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thank you, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 93 days na lang at Pasko na. Ako po, si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.